at bahay. Ano yung ugali ng mga Pilipino na gustuhan mo? Ayun, Manila. nag-umpisa pa lang ako ha. Ano ang ugali ng mga Pilipino? Kumbaga, bukod sa, syempre, Pilipino, smiley kami lagi para tawa Si kami. Smiley, tapos si socievoli, ganon. Marunong Marunong makisama. they always say like, oh, punta ka dito, sige, pare, sama ka, or inumin ka, dahil dito, inum. They're always, I always have fun, they always are so respectful, always like that, Yung, ayoko talaga sa Pinoy, yung Yan, Filipino, hindi ko tatanong yung pero Filipino sinasabi time. mo na rin. Yung Filipino time talaga yung gusto. Hindi ako kaya talaga doon. Hindi ako kaya. Buti ako ngayon ha. 6 ang usapan natin. Dumating ako ng maaga. Di ba? Nagsabay pa tayo. Wala kang masasabi doon. Patay ka talaga kung wala ka dito. Hindi na naman kayo mag-uumpisa Promise. wala ako. My Pero, God. eto nga, nasabi mo na rin yung hospitality ng Pilipino talaga. Hindi mo pagkukumpara. Doon sa, ewan ko kung may nakapagsabi na sa'yo, doon kasi sa Pilipinas, kahit yung pinakamahirap na pamilya, kapag may dumating na bisita, kahit walang-wala na yun sa buhay, pagkakatay kanya ng manok, o mag-offer yan ng kape, kahit walang-wala siya sa buhay, yun yung hospitality sa mga Pilipino na talaga napaka-proud naman ako. Kasi madalas hindi ko kumbaga hindi sa naging bias ako, madalas naman kasi sa mga mahihirap, hindi sa dinadown ko sila. Yung mga ibang bata nakakatikim lang ng karne, ng manok minsan pag may sakit, nakakapagtinola sila. Pero once na dumating ang bisita, kahit walang-wala yung pamilyang yon, kayang-kaya pa rin ng Pilipinong gumawa ng paraan. May presenta lang sa bisita. Ronski Beat. Start talking, JEPPBODY, Jeff Buddy once again. Maraming salamat lagi sa mga sumusuporta. At ang gabing to ay nakalaan para sa isang mabigating podcast kasi kakaiba tong podcast na ito. Hindi lang about sa rap, hindi lang about sa hip hop, kundi about sa streets talaga, kung saan syempre nabuo ang kapatid nating walang iba, Logan. Hi. Kamusta ka na? Okay naman tayo, di ba, Logan, no? Ikaw, kumusta ka? Ayos lang. Medyo nervous ako. Nervous ka ba? Ngayon ka lang ba? Hindi ko alam anong sasabihin ko kasi. Ngayon ka lang magbi-video ba na nagsasalita ka ng fluent ng Tagalog? Hindi fluent. Marunong ako man Tagalog pero hindi fluent ako. I mean, maraming ko malaman. Pero minsan nahirapan ako talaga. Depende sa word, di ba? Minsan nakalimutan ko ano sasabihin ko. And I add English or Italian words together, Ganun. Paps, paano na lang ako pa-spec niya ako ng speaker bago ko sabihin yung unang tanong? Kasi nag-e-echo yan. Yan. Ito, Logan, syempre, mamaya ako itatanong sa'yo kung paano ka natuto mag-Tagalog. Tatanong ko sa'yo kung sino yung mga unang tao na nakilala mo, na kumunek sa Filipino community. Kasi dati sa Palermo ako talaga. Doon ako mag-stay. Lahat yung kaibigan ko dati andon. Diba? Yung kilala ko. Pilipino sila lahat. Kahit Ilocano din. Ilocano at Tagalog. At Bisaya din. Bisaya din. Marunong ka din mag-Ilocano? Konti lang talaga. Konti lang. Kinamot, ganon. Dinagan mo. Umay katoy, ganon. Yun lang. Pero, nagkataon lang ba na mga tropa mo is Pilipino o na-amaze ka talaga sa community ng tropa ko Pilipino talaga.
Mga ilang taon ka nun ng mga magkakasama kayo ng mga tropa mong Pilipino? Ngayon, Hindi, dati. more than, dati, Mga ilang taon ka mga, nun? Teenager ka ba nun? mga 20 years ako. 20 years old. Ano yung pinagkakabalan nyo nung bata kayo? Kumbaga, yung 20 years old na Logan, sa Palermo kasama ng mga Pilipino. Kasi dito may mga tropa kaming kagaya mo na Italian, natuto magtagalog dahil lang may tropa, pero ang hilig nila talaga minsan basketball, doon sila nagka-connect. Ano yung naging connection mo sa mga Pilipinong to? Dahil dati gusto ko talaga Asian people sa buhay ko, no. Pero yung gusto ko talaga Japanese talaga. Pero walang Japanese doon sa Palermo talaga. Puro blurred ba? Oo, wala talaga. Gusto mo ng blurred lang. Mga sensor dyan. Oo, di ba? Tapos, meron akong kilala. Kilala ko si Michi, yung taong Pilipina, no? My life with Pinoy started there, kasama siya. Tapos, pakilala niya ng lahat ng kaibigan niya sa akin, no? Quindi, my life started there with Pinoy. So, I started staying with them in the community. And, at the beginning, nahirapan ko talaga sa community na yan kasi hindi ako marunong mang-Tagalog talaga. Tapos, kahit English, konti lang. Dati, ayoko talaga ng school dati. Pero, tapos na ng school, of course. Tsaka university, everything. Okay na ako. Pero dati talaga ayoko. Hindi English, yung lahat ng language, French, ayoko talaga. Pero nagtiwala ka naman na, kumbaga, kahit ibang lahi yung mga Pilipino, tiwala ka na hindi ka nila ipapahama kahit hindi ka marunong mga salita nila, hindi ka nila isipan ng pinagsasabihan ng masama sa likod mo, parang ganun. Oo talaga. Tapos, hindi nila nakausap sa akin parang, nakausap Italiano sa akin, o kahit English. Tagalog talaga. Ayaw talaga nila. Ayaw talaga. Para matuto ka siguro. Purong Tagalog at Ilocano, nakausap sila. Pero hindi ko naintindihan talaga nung sinabi niya sa akin. Minsan, niloloko sila ako, ganon. Sabi ko, ang puta talaga to. Sabi ko, minsan, one day talaga, marunong ko man Tagalog, walang kang ibenta sa akin na hindi ka niloloko, ganon. That's it. Kaya nga marunong ko Tagalog ngayon. Kahit konti, pero naintindihan yung lahat ng sinabi mo. Pero pag magsalita, medyo ako nahirapan. Yun lang. Minsan kahit mali na grammar ko sa Tagalog. Pero pinupush mo pa rin, di ba? Oo, push ko rin yun. Meron din namang, kumbaga, ikaw nga fluent kang mag-Tagalog. Samantalang yung mga ibang Pilipino dito na matagal na hindi pa rin fluent mag-Italiano. Dito? Diba? Dito. Madaming mga Pilipinong gano'n na matagal na dito. Mga parents ko, may mga adjectives, mga words na hindi pa rin nila mabigkas ng tama. Kasi nga, mahirap din talaga nang aralin ng ang Italiano. Sa tingin ko, mas madali ang Pilipino. Kasi walang iyo, tu, sa lay, lui. Yung pronounce. Kumbaga, ako, ikaw, siya, sila, tayo. kami. Parang gano'n lang. Hoy, walang mga words na... Dahil nakausap sila Filipino na lang. Tagalog na lang nakausap sila lahat. Kaya nga hindi nila marunong man Tagalog. Italiano. Yan yung problema. Puro sila magstay sa bahay o yung trabaho nila stay in only, di ba? Kaya nga hindi sila marunong man Italiano. Ako instead gusto ko marunong talaga mag Tagalog. Kaya nga sa araw-araw, gabi-gabi nakasama ko ng Pinoy, di ba? Then papunta ko minsan sa tropa ko sa Casilio, dun sa Cellar. Yung first tattoo ko,
Kay Kay Ojil. Si Ojil, oh. Shout out Ojil Kiambao, Ink Master Milano, syempre. Ciao pare. Ano yung mga unang salita na natutunan mo? Bukod sa mura, kasi yung mura talaga unang natututunan pag dayuhan ka, kumbaga sa iba, pumunta ka sa ibang lugar dito. Pagdating ko ng Italia, yun din mga natutunan ko, yung mga bad words talaga. Ano yung mga, bukod sa bad words, ano yung mga unang natutunan mo na words sa Tagalog? Quello che mi manca, giusto? Puoi dire? No, quello che hai imparato Ho imparato per primo, una. Ok. del tipo, a parte come stai, che sono quelli più classici. Sì. No, è bad words, no. Yung first, bad words talaga. Bad words talaga. Oo. Bad words. Ano yun? Yung first, ano yan? Gago. Gago ka talaga yun. Pero, alam mo, ayoko talaga yun. At first, ayoko talaga ang bad words. Gusto ko mang-aral ng Tagalog talaga. Magalit ko sa kanila kung they told me bad words, ganon. Gusto ko for example, verbs, parang yung first verb na alam ko, anong gagawin mo, ganon. Nahirapan ko talaga dyan sa gagawin. Mahirap talaga yon. Yung pronunciation, yung sabi ko, gagawin, nun, hindi ako marunong dati. Talaga, ngayon, gagawin, ganon. Kasi na-adapt mo din, lagi mong naririnig. Oo. Kasi kaya, parang nanonood ka lang ng TV minsan. Oo. Di ba, minsan yung mga bata marunong mag-English nang hindi naman nag-aaral ng English kasi nanonood lang ng TV. Once na naririnig mo, nagiging ano din sa utak mo, tama yung pronunciation, nagagaya mo na rin. Oo, tama ka. Kasi ako, example na lang natin, ako hindi ako taga Batangas, pero may accent akong Batangas minsan. Akala nila taga Batangas ako kasi yung accent ko. Kasi madalas nakakasama ko mga Batanggenyo. Batanggenyo. Pero although taga Pangasinan ako, Ilocano, hindi nila marinig yung accent ng pag nagtagalog ang Ilocano kasi minsan talaga mahahalata mong Ilocano. Yun lang, na-adapt ko lang din kasi magkakasama kami lagi ng mga tropa Yun lang. Ako Bisaya. Bisaya? Sabi nila, hindi ko alam. Sabi nila, yung accent ko, Bisaya. Hindi ko alam. Kasi si Mitzi yung sinabi ko, Bisaya siya. From, ano yun, saan banda yun? Nakalimutan. Iloilo? No. Bacolod. Nakarating ka naman ng Bacolod? Oo. Ganda doon. Pero bago natin pag-usapan yung Pilipinas para pag-usapan natin syempre galing kang Palermo and then nandito ka ngayon sa Milan. Ano yung naging dahilan yung pagpunta mo dito sa Milan? Kung pwede naming malaman nasa sayo naman yun. Syempre. Dati hindi ako dito dati. Nasa London ako. 5 taon. Ba't ka napapunta ng London bago natin pag-usapan yung dito sa Milan? Dahil wala akong trabaho doon sa Palermo, wala akong kilala dito sa Milan, pero meron akong kilala sa London. Tapos yung kaibigan ko sabi na, punta ka dito. Sabi ko, ben, okay, sige. Marunong ka na mag-English nun? Yes. Anong mas una mong natutunan? Tagalog o English? English. English. Yes. Pero doon ka, pag nakikipag-connect ka sa mga tropa mo dati, English, pag hindi mo ma-express ng Tagalog. English. Kasi sabi mo kanina, hindi sila marunong mag-Italiano. Yun, English. Kahit English din. I mean, minsan pwede, what are you doing? Or, for example, what would you like to eat? Ganon. Just this. Pero, parang suplado sila lahat. Talaga. Ayaw niya mga kausap. Kasi ayaw niya mga salita. Ayaw niya mga... Sila lang. Tapos... Napunta ka ng London. Napunta ko sa London. Ang hirap talaga doon. Ano yun? Pagdating mo doon, may trabaho ka? May trabaho ko agad. Kasi easy talaga doon to find a job, you know. Pero... walang Pinoy doon. I mean, nahirapan ako. Hindi ko nakita talaga kasi meron silang area where they stay and I never been there. Kasi London is a really big, big city. And then, okay naman ang buhay mo doon. Oo. Tapos, pumunta ko dito sa Milan. It was, 5 or 6 years ago. Ganon. 5 or 6 years ago. Kilala ko at the beginning,
nagtrabaho ko sa Rinascente. Nandun yung kaibigan ko. Nakalimutan ko ang pangalan niya kasi nahaway kami. Hindi mo sasabihin yung pangalan niya kasi nag-away ko, hindi yung nakalimutan mo. Nakalimutan ko. Timmy? Parang Timmy ang pangalan niya. Doon ako mag-stay sa bahay niya. For almost a year, I think. A year kang nag-stay sa bahay ni Timmy. Ni Timmy ito. Tapos, I met his friends. I don't know if kung kilala mo si Budoy. Si Bugoy, kilala ko. Si Bugoy na koy-koy. E poi si Budoy mi ha fatto conoscere yung si Nudge and yung lahat ng kaibigan niya. Pero kilala mo si Boss Nudge nung nasa London ka pa lang? No. Dito na lang. Dito sa Milan? Kung nasa London ako, kilala ko si Ojil kasi from London, pumunta ko dito, parang sa tattoo na lang. Tapos, bumalik ko sa London. Pero nung nag-meet kayo ni Ojil, marunong ka lang mag-Tagalog? Konti lang. Konti lang. Pero, you mean is, open ka talaga sa community ng Asian. Parang ganun, parang gusto mong magaan sa loob mo na then dito ka sa Milano nag-stay. Ang trabaho mo. Lahat ng buhay ko andito talaga ngayon. Ayoko malis, ayoko na dito ako na lang gusto ko mag-stay. Siyempre gusto ko sa Pinas, of course. Pero mahirap din ang buhay sa Pilipinas Mahirap buhay doon, Magkaiba yung buhay mo sa Pilipinas pagdating mo doon at turista ka at magkaiba yung residente ka na doon. Kasi pag residente ka na, doon mo mapapansin lahat Lahat ng patak ng tubig na dala-dala mo, medyo precious yun pag nabuhos ng bigla, parang ganun Na-increase sila talaga ng presyo doon sa lahat na products at bahay. Ano yung ugali ng mga Pilipino na gustuhan mo? Gumpisa pa lang ako Ano ang ugali ng mga Pilipino? Kumbaga, bukod sa, syempre, Pilipino, smiley kami lagi, palatawa kami. Smiley, tapos socievoli, ganon. Marunong makisama. They always say like, punta ka dito, sige, pare, sama ka, or inumin ka, dahil dito, inum. They're always, I always have fun. They always are so respectful, always like that, Yung ayoko talaga sa Pinoy, yung Filipino, yung Filipino time. Mo na rin, yung Filipino time talaga yung gusto. Hindi ko kaya talaga doon. Hindi ako kaya. Buti ako ngayon 6 ang usapan natin. Dumating ako ng maaga, 'di ba? Nagsabay pa tayo. Wala kang masasabi doon. Patay ka talaga kung wala ka dito. Hindi na naman kayo mag-uumpisa wala ako. My Pero, God. Ito nga, nasabi mo na rin yung hospitality ng Pilipino talaga. Hindi mo pagkukumpara. Doon sa, ewan ko kung may nakapagsabi na sa'yo, doon kasi sa Pilipinas, kahit yung pinakamahirap na pamilya, kapag may dumating na bisita, kahit walang-wala na yun sa buhay, pagkakatay kanya ng manok, o mag-offer yan ng kape, kahit walang-wala siya sa buhay, yun yung hospitality sa mga Pilipino na talaga napaka-proud naman ako. Kasi madalas, hindi ko, hindi sa naging bias ako, madalas naman kasi sa mga mahihirap, hindi sa dinadown ko sila. Yung mga ibang bata, nakakatikim lang ng karne, ng manok minsan pag may sakit, nakakapagtinola sila. Pero once na dumating ang bisita, kahit walang-wala yung pamilyang yon, kayang-kaya pa rin ng Pilipinong gumawa ng paraan, may presenta lang sa bisita. At doon napaka-proud kong Pilipino. Siyempre, di ba? Proud yan! Pilipinas Kaya nga sinuot ko ngayon to kasi yun ba yung tugma din naman sa topic natin about sa Pilipino talaga. Siyempre. Pilipinas and then sa'yo na siyempre kapatid ka na namin. Kung nakilala mo si pumasok sa isip ko, si Ibra. Rest in peace kay Ibra, kay utol naming Ibra. Taga dito lang siya sa Baguio. Egyptian siya na natuto ding magtagalog, kasama din mga tropang Pilipino. Pero rest in peace, mahal ka namin brother. Alam mo yan. Baruchete. No, hindi ko kilala siya. No. Wala lang, na-amaze lang ako kasi madaming mga istorya na
Pero, when he died, I think bago mag-pandemic eh. Mhm. never met him, never. Total, nasa Baguio ako, na ano ko na rin si Ibra, mayroon kasi siyang tattoo na flag ng Pilipinas. Ikaw ba? No, wala yun. Wala. Wala. Sa puso na lang. Sa puso. Yahong! Ganda ng sagot na yun, ha? Sa puso na lang. Depende sa anong gusto mo sa tattoo. Kasi, di ba, yung taste sa tattoo, di ba, mahirap, you know. Although, wala Parang, naman yun sa tattoo kung minsan. Wala lang, pero, pumasok lang sa isip ko kasi, yun nga, si Ibra, tandang-tanda ako, si Ibra talaga, meron siyang tattoo dito sa, sa braso niya na flag ng Pilipinas. Although, hindi siya half, kagaya mo, hindi ka half. Hindi wala kang bloodline ng Filipino, parang ganoon. Pero niyakap mo pa rin yung culture namin, yung pakisama namin, and then natuto ka pang magtagalog. Alakas niya sa inom. Ang lakas namin sa inom. Siyempre, di ba? Doon mo makikita talaga yung yung tipong tanghaling tapat may gin na. The best yung mga tawag dito, mga OG, mga uncle sa atin, no? Yung kahit lang, sugo lang yung pulutan, pero masaya, di ba? Masaya yung kwentuhan. Basta may gin. Kahit na... Purong Pilipino siya. Purong Pilipino. Ako din dati, pero matanda ako ngayon. Ayoko na. So yun, dito sa Milano, sa Cellar Door minsan nagpupunta ka. May mga experience ka ba minsan? Siyempre, madami tayong mga kababayan doon. Akala nila hindi ka marunong magtagalog. Ano yung worst na experience mo na ganun? Na tipong hindi nila na-expect na nagtatagalog ka? Sabi niya, "Hoy, marunong ka magtagalog?" Sabi niya sa kaibigan, "Marunong naman Tagalog? Ano yan? Paano?" Tapos yung question, paano marunong ka man Tagalog? Yung sinabi na, lagi, ganun. Hindi mo sinasabing may AI ako sa utak. Minsan sabi ko, Pilipino ako kasi. Sabi niya, Pilipino ka? Half ka? Oo, half ka. Sabi pa sa puso, no? Mita Filipino, mita Italiano. Sa puso na lang. Pero, I'm thinking about sa tattoo, no? Gusto ko talaga yung tattoo dito sa Sicily. Baka inad ko na... Pwede mong idugtong yun sa Pilipinas na sa mapa flag ng Pilipinas, and then dugtong mo yung mapa ng Sicily. Yung sun, parang ganon, dito sa Palermo, Sicily, tapos Palermo, gagawin ko Sole, yung point where you can see Palermo. Ganon. Sa susunod na lang, Jin, prepare. Baka yung nag-i-sketch na yan para pagdating mo dun sa cellar, didikitan na lang. Yan na. Diba? Stick na. Ano yung namimiss mo sa Palermo na wala dito sa Milano? No, Palermo, it's parang Pilipinas talaga yon, Yung tao talaga parang Pinoy talaga. Yung kahit walang silang pera, kahit walang silang trabaho, nakita niya sa kalsada, no, di ba? Sabi niya, pare, punta ka dito, gusto mong kape. Fundador, hindi ba sinasabi? Fundador, no? Iba yung Pilipinas, eh. Pag Pilipino ka, shot ka muna. Hindi ba ganun doon? Hindi, kasi doon sa Sicily, konti lang trabaho doon sa Sicily talaga. So, kung meron kang trabaho, ang trabaho ka lagi sa araw-araw, gabi-gabi. Wala kang space para sa inom, ganon. Kasi pagod ka talaga. Yung nahirapan kami doon, yung sweldo din, never arrived, after 2 months, wala pang sweldo. Ganon. So, nahirapan kami talaga doon. So, kung meron kang trabaho, doon ka mga stay, siyempre, lagi. Okay. Pero pag may free time ka, nakita ko yung kaibigan ko sa kabila ng kalsada, siyempre, tawagan ko siya, punta ka dito, konti lang yung time ko, 5 minuti, pero nakausap kami, we take a coffee, yun lang. Pero, kahit kung pupunta ka sa bahay ko, tapos, kung wala akong, hindi ako parang, prepared, basta we prepare foods, ganon, we offer you a lot of things. So,
Parehas Amasyang tayo. wala ka, pra. Sa hospital. Ganon. Parehas tayo Katayin natin talaga. yung kambing. Parehas tayo talaga. Pero sa inom, no. Mhm. I mean, merong some people ganon din. Kung gusto niya na inom, ganon. Pero the majority, hindi. Ganon. Pero ako, di ba, nasa komunidad ko sa Pilipino, quindi, syempre, I have to drink. Kung baka na-offend sila, you know. Oh, pare, inumin mo, no? Pare, ayoko na. Ay, Inumin mo andito na. ka sa bahay ko, tapos ayaw na inom. Nangyari na ba Talaga? sa'yo yung Oo. bambaga, pinashot ka ng gano'n, binabot sa'yo yung shot glass, tapos may kanin sa loob ng shot glass, hindi ba alam gano'n? Pero nandiri ka ng konti, pero ayaw mo mapahiya, kailangan mong inumin. Kahit yan talaga nga. Tapos, Kahit yung parang nandun nakita mo yun, yung parang malagkit pa yung laway nung huling. Pero, ayun. ano yan, sign of friendship sa amin na walang arte-arte. That's it. I know. Mhm. Pero, promise, at the beginning talaga, ayoko talaga yon. Ayaw I mo mean, yung gusto ko baso. ibang baso kasi hindi ako nakaya. Pero, kasi, Pero hindi nangyari sa'yo, may nakita kang may kanin sa loob. oo, di ba? Siyempre, for example, 12 na tayo, 12 bibig na tapos ako yung last, yung pinaka-last, sabi ko, puti na. Buti nga hindi. Medyo nandiri ka din nung una. Kasi hindi yung tawag dito sa culture, hindi madalas ginagawa. Ganun lang. Pero, in-accept ko yan. I mean, walang problema dyan. Pero ngayon, nag-evolve na din mga Pilipino Oo. eh. Mayroon na rin minsang planggana sa gitna. Oo. Kada may tagay, huhugasan para hindi nakaka-offend sa mga ibang bisita. Pero pag tropa-tropa lang talaga, Isang baso na lang. isang baso na lang. Yung shot. Huwag lang maliit. isang babae. Pag madami-dami kayo, pangit naman yun, di ba? Yun yung nakakadiri talaga. Sa baso lang. Pero depende sa babae, no? Depende. Now we're talking. Oh. Kung lakas niya talaga. Kung trip niya talaga, di ba? Oh. Siguro, wala akong masabi yan kasi wala naman akong experience na ganyan eh. Doon na lang tayo pag-usapan natin si Logan dito. Medyo pinasok niya yung ganung kumusta naman yung naging buhay mo dito sa Milano nung bagong dating ka? Siyempre, Anong unang trabaho mo? ibang buhay talaga dito from CC talaga. Kaysa London. Ang trabaho ko ngayon nasa Virgin Active, yung gym. Ano ka doon? Trainer ako doon. Minsan na reception kasi kung gusto nila, andun ako, parang tulungan ko sila. Pero trainer ako lagi doon. Yung meron akong clients, I teach them how to work out, ganon. Hindi ka naman cleaner, yung tipong pag magbibihis na yung mga babae, saka ka maglilinis. Hindi ka naman ganun. yung sa TikTok, yung nakita mo, Hindi naman si Anatoly, yung Anatoly. maglilinis ka na. Pero dun sa room lang ng babae ka maglilinis. Yun lang. yun lang. Ano yan, babae at lalaki ng Trainer ka. Babae. trainer. Oo. Ano yung tawag dito, yung mga nasa skidina mo, yung mga Yung workout plan. workout plan, yan. Depende sa anong gusto mo sa katawan mo, kung meron kang tiyan, malaki ng tiyan mo, gusto mo na flat ka, or meron kang problema sa knee, meron kang problema sa braso, may therapy, may rehab, Pero Nakabase doon sa syempre pangangatawan ng tao at sa gusto niyang maging. Oo. Ano ba yung kasama din ba yung food? Nutrition, yes, syempre. Hindi ako Hindi, ibig ko nutrition. sabihin doon sa listahan mo. Pero ano yon? Hindi naman nasusunod yun eh. Suggestion na lang. Suggestion na lang kasi hindi ako nutritionist talaga, Hindi ako na doctor in nutrition, so hindi ako pwede gagawin ng nutrition plan. Pero suggestion pwede. Parang wag kakainin mo to, take care of your fats, ganon lang.
Pero yung specialty ko, yung lalaki talaga. Yung workout sa lalaki. Sa Workout, baba, yan. Maganda sa- yung sinabi mo. Oo. Kasi sinabi mo, specialty mo, lalaki. Workout sa lalaki. Workout sa Yan. lalaki, Nilinawan syempre. natin. Sorry. Lilinawin natin. Baka May respeto ako sa bakla, pero hindi ako bakla. yeah, respect lagi, syempre, sa mga kapatid natin. Siyempre, I mean, Hindi naman ano yan eh. no. Doon na yung reato. No. Doon na Open-minded yung ako reato. talaga dun, no. Yeah, No, wala mismo. akong problema doon. Bakit ang kaibigan ko, bakla din. I Ang mean, mga if I can use the words bakla at least, I mean, Sure. yung Respect pa rin. respect talaga, no. They're so funny, a lot. Oo. Yes. Napaka-caring din naman nila. Kasi kung Saka ang balita ko sa iba, sila nagdadala ng mga ano eh. Hindi pala. Hindi, joke lang. Ay, respect lagi sa mga tropa nating bakla. I mean, hindi ko sila matatawag na bakla. Lagi kong sinasabi, ang mga bakla ay yung mga tumatakbo sa responsibilidad. Yung mga nakabuntis na, tapos nipapanagutan. Kayo yung mga tunay na bakla. Yan, manggagaling mismo sa akin. No. Siyempre, walang problema dyan. I mean, tao din sila. I mean, Mismo. depende sa anong gusto mo. Gusto mo babae, okay. Gusto mo lalaki, walang problema. I mean, I we're mean, in 2025. Lalo yung mga galit sa mga bakla na mahilig naman sa sa moda, sa fashion. ang Pero, galing sila Ang talaga. fashion is nagaling sa mga bakla. I think sila yung nagpapapush ng talaga. Ang galing sila talaga sa fashion, you know. Tapos marunong siya talaga mang wearing, you know. Tapos yung nakita ko ngayon, kahit hindi ka bakla, I mean, yung suot mo, yung susutin mo talaga, minsan, dress talaga parang, kung ito spego, how to explain? I mean, they're wearing their own, fashion, okay? I can see also people that are not bakla, I mean, they're wearing the same fashion as them because, I mean, they're wearing a good good clothing. Yun lang, yung mga natin, no? Maraming pasasalamat talaga. I mean, ako din, minsan. I have like flat jeans tapos medyo large sa baba. I mean, ganon sometimes. Hindi, kahit mga gantong style lang ng sa likod ng mga iba't ibang style, may bakla dyan, mga designer. Kung gusto mo, I mean, kukunin ko. Yun lang. Yan. Yun, yung buhay mo sa Milano, yung kung buhay ko. pagkukumpara mo yung buhay mo sa Milano at sa buhay mo sa Palermo. Ibang buhay talaga yan. I mean, sa Sicily, nahirapan ko talaga. Dati wala akong trabaho doon talaga. At the beginning, kung natapos ko mag-aral sa superiori, sa high school, no? Gusto ko ng trabaho talaga. Wala ata. Kung gusto ng trabaho, kameriere, waiter ka talaga. Magkano ang sahod ng kameriere doon? 600, 500 euros. 8 hours yun. Per month. Tapos, medyo mababa. Oo. Poi, you work from 11 a.m. until 4, then 6 p.m. until closing. 1 p.m., 1 a.m., ganon. 500, 600, ganon. Pero yung cost naman ng living doon, mababa din kumpara dito sa Milano. Si, mababa, pero siyempre, kung wala kang pera, 500, anong gagawin mo doon? I mean, with 500, pwede ka mang rent ng bahay, yun lang. Tapos, anong gagawin mo? Wala na. So, kung lalo pag kung meron ka, bagets, kung meron ka girlfriend, pwede, syempre. hati-hati 500, you reach 1,000, 1,200, okay. Pwede, kaya mo. Pero hindi ka pwede hindi ka pwede you can't buy so many stuff as you want, so many hindi yung lifestyle na ginagawa mo dito. Yung magagawing lifestyle na ginagawa mo dito. Tapos, daming taxes din sa Italy. So, sa Sicily, nahirapan talaga kami. Dito Tapos, naman ngayon. Oo. Tapos yung mag-aral ko, graphic talaga ako dati. Walang trabaho. Sabi ko, one day, kilala ko yung manager sa
graphic company doon sa Palermo. I asked him, pwede ako magtrabaho dito kahit free. Just to have stage lang. Sabi na, hindi. Experience. Sabi na, hindi. Hindi, ayoko. Bakit? Kasi hindi ka pwede. Bakit? Free yan. No. Sorry. That was the best graphic, company in Palermo. They said no. After that, sabi ko, Siguro hindi lang naman ikaw ang ang nag-ask ng ganun. Kasi maraming, syempre, gustong makakuha ng experience, gustong makakuha ng background sa meron akong sa background. CV nila. Meron akong background sa sa graphic kasi mag-aral ko 'yun. Meron akong certificate sa Adobe. Wala, ayaw nila talaga. Te chiesto se fai il pompino, perché a volte è così. Fai il pompino? No. Allora no. Poi andiamo ko. Poi lo sai what they say every time you ask for a job. May experience ka? Wala. Allora hindi ka pwede. Sabi ko, paano pwede ako kung wala akong experience? Kung wala akong trabaho? Se tu non mi fai, if you don't let me in. Kung hindi ka bibigyan ng pagkakataon, paano ka magkaka-experience? Paano ka-experience, di ba? Lahat ng sila parang ganon. Quindi sabi ko, basta. Na-stress ko talaga doon. Parang, alam mo, parang malapit ako sa, yung sobrang stress. Ano pangalan nun? Desperate, di ba? No. Stressato. Stress, okay. Pero kung you reach the highest point of stress, there's a illness, nakalimutan ko anong pangalan nun, na crisis, parang ganon. Parang ganon ako talaga. Naintindihan man nila. Si mama ko, nakita niya nang ganon ako, sabi niya, don't worry, I will find you a job. Sabi ko, no mama, basta. You told me that so many times, so Kaya pinili mo na lang lumayo sa Palermo. Tinatawag ko ng kaibigan ko, sabi ko, may trabaho ka doon sa London. Sabi na, si, meron. Ay, uwi na ako. And then, ano yung nagpaalis sa'yo sa London para pumunta dito sa Milan? O ano yung naging dahilan? Bakit? After ng London, kung may trabaho ka naman sa London, napunta ka pa rin sa Milan? Kasi si papa ko sick siya talaga. Meron siyang cancer dati, no? May napatay siya. Hindi gusto ko na mas malapit ako sa kanya. Kasi yung aeroplano from here, 50 to 1 hour, yun lang. Sa London, 3 to 4 minsan, So, gusto ko pumunta lagi sa Palermo. Quindi facevo back and forth every time, Hanggang nawala siya, ngayon, bumalik ko dito. Dahil, kahit ayaw ko magstay sa Palermo talaga. Andito ang buhay ko talaga lifestyle. sa Milano talaga. Hindi ko na kaya kasi doon sobrang relax sila na yun yung pagkakaiba eh. Dahil doon parang relax ka. Ganon. Dito parang ka? You're always agitato. Ano yun? Tawag sa English na parang rush. syempre yung rush lagi. Talaga. On the go lagi na talagang No. Hindi ako na kaya talaga. Sobrang galit na kahit nasa kosya ko, mama mia. Kung marunong ka mag-drive doon sa Palermo, marunong ka mag-drive sa lahat ng mundo, promise. Parang Napoli din kasi mahirap talaga doon. Pero na-stress ako talaga kahit nasa kosya ko, hindi ako nakaya, promise. Kasi 5 years na andito ako, kundi ibang buhay talaga. Hindi ako nakaya. Once na nasanay ka na sa isang buhay, then pupunta ka sa iba pa na style ng lifestyle, sabihin natin, is malaking pagbabago talaga. Mararamdaman mo talaga yung pagbabago, di ba? Oo. Tapos, alam mo, yung Virgin Active, andun pa rin sa Palermo. Ayaw ko pumunta doon talaga. Pwede ka magpa-transfer. Pwede ako transfer. Ayaw ko talaga. Promise. Mas gusto mo yung buhay dito? For now, yes. Let's see in the future. Pero happy talaga ako dito. Ang daming kong kaibigan, ang daming kong kilala. Kahit sa Filipino community, daming kong nakilala talaga. Kung pumunta ko doon sa Sela,
happy ako talaga, porque nakita ko talaga lahat ng kaibigan ko dito sa Milano, sabi niya, kumusta, ganun, Feeling ko proud talaga doon kasi na I Hindi pa tayo created... nagkita doon, no? Hindi. Hindi kasi ako nagiinom eh. Hindi kasi madalan lang ako pumunta doon. Alam mo naman kasi may pamilya na. Pero itong mga nakaraang araw, sabi ko may podcast ako, kasi isang tropa, may podcast ako. Sino pa podcast mo? Hindi, sabi ko si Logan. Si Logan kilala. And then na-link ka ngayon sa pangalan ni Yamamas. Wala siya dito. Nasa Pilipinas nga permanently. Tropa din yan. Permanently, si Yama. Hi, Yamamas. Anong story niyo doon? Kasi, diba? Baliw talaga siya. Baliw talaga siya. Pero, yun nadudun siya. Yun yung pangarap niyang buhay No, ngayon, meron siya ng jeep. No. I'm happy for him talaga na nasa Pilipinas na siya. Yan, maybe, sa Pilipinas gusto niya talaga nang mag-stay, I think. Pero andito pa hindi ko alam, dito pa ng asawa niya. Doon, okay. Hindi natin pag-usapan. Don't talk about it. Huwag natin pag-usapan yan. Mama, si Yama lang. Hindi ka ba, nag-rap ka din ba? Kasi kay Yama, madalas nalilink sa kanya yung mga artist din. Diba? Si Jargon at the beginning. Nag-rap ka din ako ba? ng song niya, pero nakalimutan. I promise, nakalimutan ko ng words na sa kansone niya. Pero minsan I listen to his music as well. Pero at the beginning, sabi niya, kasi gusto ko ng rap ng Tagalog, parang kilala nila sa Pilipinas, sa akin dito sa Milano. Sabi niya, okay, you rap this song, sabi niya. Okay, then he sent to Jargon. Jargon was very happy about it, kasi Italian ako, tapos yung verse niya, tapos made by Italian person, Ganun ba? I was so nervous as well kasi syempre famous siya sa Pilipinas, tapos sabi ko, wow. I mean, I made that cover and nakita niya. Hindi ka ba nag-try mag-sulat ng sarili mong kanta? Kasi dati may recording studio si Yama dati talaga. Meron ako isang kansone na ginawa ko sa pero meron siya siguro sa pendrive niya kasi na-record ako doon sa bahay niya. Pero nakalimutan ko din yon. Promise, long time ago talaga yon. Ngayon, yung gusto ko talaga ng Filipino rapper, ano pangalan nun? Sorry, pero nakalimutan ko talaga. Si Flo G? Si Flo G talaga. Si Flo G at si... Wala dito. At si Skustakli. O Skastakli. Si Flo G nandito sa Milano, Kailan? Kasama lang namin ni Boss Lads, Shoutout Jerry's. MJBN. Flo G yun, Flo G ng Milano. Hindi na sinabi. Ayun, pwede nating pwedeng sabihin na si Flo G nga. Kasi, diba? Ito, papunta ako doon. No. Kaya ako hindi ko sabi. MJBN, magpakita ka dito. Makita namin ng Flo G. Taka dito na ulit. Wala siyang sinabi. Si Kuya Nudge. Dami siya nakakilala. Tuwa ako dun sa batang yun. Shoutout sa iyo, MJBN. Jay Reese ng Lyrical Division. Pakita na. Mamaya mapanood namin yung video sa pag off camera tayo. Sabihin mo, si Flo G yan, si Flo G. Pinagkakaabalahan mo ngayon bukod sa trabaho, syempre? No, quello non l'ho capito, dobbiamo cancellare, non l'ho capito. Che cos'è che fai adesso a parte il lavoro? Cioè, che cos'è che ti stai spingendo di più perché ci credi o naniniwala ka sa ginagawa mo ngayon? Reels. Talaga, content creator sa TikTok kasi gusto ko talaga ng famous din ako sa Pilipinas. One day, I mean, ganun talaga. Nangyari yan, bigyan mo lang comedy, Filipino style talaga, yung joke sa Pilipino. Ano yung mga nagawa mo ng mga for example, yung Filipino time talaga, na
Tumawa ko na isang tropa ko, sabi ko kung nasaan siya. Allora, kita-kits sa alas 4 doon sa place. sa Duomo, ganon, sa place. Sabi niya, ready naman ako. Siyempre, pumunta ko doon, no worries. Okay, va bene. When I hang off the call, tapos andun ako sa alas 4, wala pa siya. Darating ng mga 5. Tinawag ko sa kanya, tinawag ko siya, sabi ko, oy, nasaan ka na? Sabi niya, no, pare, malapit na ako. Tapos, maligo pa siya. Pasakay na ng bathtub. Ganun lang. Maligo pa siya na. talaga. Malapit nang uminit yung tubig pampaligo. Ganun siya talaga. Malapit na ako, pare, wait lang. Ganun din. Ganun lang. Yung chill talaga. Yung joke talaga sa Pinoy. Pero pag ganyan ako, tipong si Ivana, kahit malate ng 1 hour, kahit 2 hour, hintayin ko yan kung si Ivana. Wala ang problema, diba? Pero pag tropa lang, usapan natin si usapan. Ganun talaga dapat, no? Tapos, kung, for example, if your mother says yung kompleto na pangalan mo, minsan, magalit siya talaga. Tipo, di ba? Oy, Giovanni Riggio, nasaan ka? Punta ka dito. Pag gano'n si mama mo, di ba, natakot ka. Ano nangyari? Wala akong ginawa. Ano talaga nangyari? Tapos pupunta ka doon sa kwarto niya, sabi niya, pakipasa nung remote, per favore. Tapos, yun lang nang gusto mo? Tingnan, natakot ako talaga. Tapos, para siyempre atento ka. diba? Narinig mo. Kasi minsan, yung mga bata, pag hindi mo sisigawan, minsan hindi nakikinig di ba? Hindi sila nakatutok sa surroundings, nakatutok lang sa isang ginagawa. Hindi, pero na tawag dito, nag-i-evolve naman tayo mga habang tumatanda. Yung surroundings natin nagiging na tayo. Minsan nahihinig ko yung mga kaluskos kahit nanonood ako ng TV, mga ganun. Pero yung mga bata pag nanonood ng TV, nanonood lang ng TV talaga. That's it. Bakit nga pala Logan? Dahil yung buhok ko, minsan, dati yung buhok ko parang ganon, tapos yung beard ko so parang kay Wolverine talaga? Parang akong Wolverine. Tapos sabi na, parang Wolverine ka. Dapat nilagay dito yung Wolverine ni Boss Nudge, sayang, di ba? Pero matagal nan ng yon, username. Username ko talaga yon dati. Hanggang ngayon. Kung andito ako sa Milano, pero everything started dito sa Milano. When I've been to bahay ni Ojil dati. Natato siya, di ba? Sabi niya, anong pangalan mo? Logan. Tapos nilalagay ko ng pangalan ko doon sa Facebook, Logan din. No? So lahat ng Pinoy dito they know me as Logan talaga. Alam mo naman yung Logan sa ibig sabihin sa Ilocano? Logan. No. Sasakyan sa amin, yung Lugan. Sasakyan. Sa Lugan. Sasakyan, oo. Diba? Pero ito, napag-usapan mo rin, start sa Milano. Lahat nag-start sa Milano, si Logan. Pero itong podcast na to is nag-start dahil din sa mga sponsors namin. Kaya binabati nga pala ang mga main sponsors namin. Kusina ni Lodi. Siyempre maraming salamat sa mga gusto makatikim ng masarap na lomi, masarap na siyempre comfort food. Tag-ulan, tag-init, meron pa rin silang crispy pata at halo-halo. Siyempre, dyan lang yan sa Via Conteverde 17 Zona d'Ergano. Check nyo lang sa Facebook page nila, Kusina ni Lodi. Shoutout sa'yo, Boss Franco. Yan, maraming salamat. At siyempre, Shouty Wayne Studio. Sa mga gusto pa rin magmamanicure, pedicure, meron silang studio. At yan ay makikita sa Via Santa Lucia 23, fermata ng Metro Sesto Marelli. Solo sa apuntamento. So, kailangan nyo lang mag-prenotate, hindi pwede yung walk-in. Yan. Shoutout sa'yo. Kung hindi nyo kilala si Charmaine Villegas, check nyo lang, Shouty Wayne Studio sa IG at saka sa Facebook. At syempre, hindi rin magpapahuli, Cellar Door. Maraming salamat lagi sa pagbisita, pag-welcome sa amin pag pumupunta kami dyan ni Boss Nudge. Kontakin nyo lang si Leovelyn Kiambao para sa mga private party, family, birthday, kahit couple lang.
Check nyo yan sa Facebook din pati. At ang seller doon ay makikita sa via Giulio Corrado Venini 86 na Milano. Videoke, chill, walk-in po pwede dyan hanggang madaling araw na minsan eh. Napakasarap talaga mga kwentuhan. Siyempre, pag napaligiran ka ng mga Pilipino, talaga masarap. And then, Ink Master Tattoo, Aujel Kiambao. Sa mga gusto magpa-otats, papatattoo pa rin kahit magba-winter na. Para sakto-sakto pa rin yan, para gumaling para next summer may ma-display nyo mga gusto ng mga magagandang obra, siyempre. Diyan nyo lang makikita sa Via Privata Galeno 6 Milano. At syempre, andiyan din ng tropa nating Barrio 7, si Christian Capotero, Yokap ng Lyrical Division, nagtatattoo din dyan. At syempre, walang iba, Nudge Makes, di ba? Ang ating pinaka-boss dito sa Street Star Talking. Gusto nyo lang mga souvenir, pampamilya, pang reunion, kahit couple shirt, birthday party, mga giveaway para sa mga ninong nyo. Check nyo lang, syempre, sa page ni Nudge Malco. Sabihin nyo lang kung ano yung idea nyo at consider it done. Basta si Nudge Malco ang gumawa, syempre, di ba? At syempre, maraming salamat pa rin, Logan, at Maraming salamat din sa iyo. Tawag dito, napaunlakan mo yung invitation namin. Although biglaan lang tayo, di ba? Tamang tawag dito, palitan lang tayo ng number. And then, sinet na natin the day after. Sabi ko, hintayin ko lang muna yung oraryo ko. Oo. Sige, anyway. And then, mamaya tayo mag-uusap syempre dun sa Kanto 10 Questions. Pause muna kami. We'll be right back.